Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article ng Daily Tribune. Tungkol ito sa umiinit na bangayan ni na Senate President Chis Escudero at saka Minority Leader Tito Soto, Senator Soto. Okay, title. Soto on taking sides. I'm not like my colleagues. Hindi ako katulad ninyo. Ito, Senate Minority Leader Vicente Soto III on Monday took a swipe at Senate President Francis Chis Escudero for seemingly targeting him after Soto reacted to proposals for revising the Philippine Constitution following the archiving of the articles of impeachment. Okay. Diba, yung botohan sa Senado, 1941, na ibaol na, naitago na ang impeachment. Yan, may mga proposal na, charter change na yan, babaguhin ang konstitusyon. Biglang pumabor. Nagpahayag si Senator Soto, pabor daw siya na baguhin ang konstitusyon kung tuluyan ng ibasura ang Korte Suprema yung motion for reconsideration. Grabe naman ay. Okay. Escudero, in his official X account, advised Soto to take it easy when Soto was quoted in a news report as saying he would be in favor of revising the Constitution should the Supreme Court decide with finality to junk VP Sara's impeachment. Talagang hindi na sila makatulog-tulog. Atat na atat sila na matuloy ang impeachment trial. Bakit hindi sila makapaghintay ng 6 months? Dahil hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara. Nandun pa rin yung akusasyon. Matuloy pa rin ang impeachment trial, kaya lang ulitin lang nila yung proseso dahil hindi tama yung proseso nila. Ganon lang yun. Gusto nilang matuloy ngayon. Inihintay yung desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. In kaso lang na i-dismiss o i-reject ng Korte Suprema yung motion for reconsideration, ang gagawin nila, i-revise na daw ang konstitusyon. Ay nako, charter change na. Okay. Ito ang post ni Senator Escudero sa X. Easy lang po, sabi niya kay Soto. Easy lang po. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng HOR at ni Speaker Martin maski sabi ng Supreme Court unconstitutional. Ngayon naman po, kinampihan na din nyo ang chacha o charter change ng House of Representatives at ni Speaker Romualdez. Grabe namang tumira itong simple lang banat, kailang sapul na sapul, bullseye. With this, Soto struck back and said, bumelta, what I said was, if the Supreme Court ruling stands as is, and the Constitution is amended by merely a Supreme Court decision, then I will consider supporting a Constituent Assembly or a constitutional convention to rewrite Article 11 of the Constitution because the requirements written in the Supreme Court decision is impossible to meet. Ano ba naman yung impossible to meet na huwag mo lang i-violate yung 1-year bar rule. Bigyan mo lang ng due process ang sino man na impeachable official
i-refer mo sa Committee on Justice para ang na-impeach na opisyal magkaroon siya ng pagkakataon na mabasa ang kanyang mga reklamo at masagot bago ang Committee on Justice mag-decide na iakyat sa plenary. Ganun lang yun. Bakit impossible? Hindi ko maintindihan. Impossible. Ilan lang sila? Apat lang na kumontra doon sa motion to archive. Apat lang sila. Sila lang apat na gustong magpatuloy. So, anong ibig niya sabihin? Yung 19, hindi nag-iisip? O baka sila ang... Anyway, bahala siya. Apat man lang sila. Charter change. So be it. Kung maraming senador na papabor, kailan kung aapat lang kayo, sorry na lang, wala kayong magagawa. Sabi niya, wala akong kinakampihan tulad nila. Ang kinakampihan ko ay ang konstitusyon. Niniwala ba kayo na konstitusyon ang kanyang kinakampihan? Bahala ng taong bayan. Si Senator Escudero, sinabi niya na prangkahan na hindi niya gusto si VP Sara. So hindi siya Duterte supporter. Independent lang siya. Ang kanya lang is due process. Sinusuportahan niya ang desisyon ng Supreme Court. Masama ba yun? O ngayon, granting decision ng Supreme Court is i-reverse nila yung kanilang unanimous decision at sasabihin na okay pala ang impeachment. Ano ang magiging botohan sa Senado? I believe yung 19 susunod. Kung ano man ang magiging desisyon ng Supreme Court, susunod yung 19. Yan ang pagkakaalam ko. Opinion ko lang yan. So, charter change na naman. Nako, Diyos ko. Wala na yan. Hindi na yan mabebenta. Tanggapin nyo na lang na talunan kayo sa unang round. Total, may second round pa naman. Gustong-gusto naming makapanood ng bloodbath. Kaya sana ayusin nyo na sa susunod na pag-file nyo ng impeachment complaint para makapanood kami ng bloodbath na gustong-gusto naman ni VP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin yung video na ito. Pagkaroon mo na niya ang mag-atop na taga-Anogyero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita jud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mao na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita jud nato. So mo ni ang kahimtang nga kung muulan, ulanan jud siya kay kuan lang ang iyang atop. So mo ni ang nanay nga karaan. Kita gini mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, kakanal. Yan. So nang managid og atop ang nanay. So So karon nanay unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og yero. Ang kuan lang na ako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ako nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya
ang isulti lang nako nga kuan kanang tas ang siya kinabuhi hinaot unta nga kuan sa sunod-sunod nga So na kay bala nanay wala. wala Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka. kapinduha ka tuig. Oh, so si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na. Bosa, salamat kaayo sa kuan Ginoo og sa nagtabang. Oh, sige nay, salamat po.